ayong mga bulag. Correct. Ganito ha, magpasalamat kayo kasi alam nyo kung bakit. Ako sa tutuusin, ako ha, pro Marcos ako. Okay, pro administration ako. Pero nakikita ko talaga ang kabubuhan ng mga DDS. Hindi po issue yung diktahan nyo yung tao. Mahilig kasi magdikta ang mga Duterte Dayan supporters eh. Mantakin mo, kahit nga si Oliva, kinikritik niya yung administration. Pero sa punto na ito, pinagdidiskitahan, pinagdududahan na ng mga DDS na nabili na daw po ang prinsipyo ng attorney na ito. Ewan ko ba? Gusto ko lang ipaalam sa inyong mga kamunting tinig na itong si Oliva, may punto ito at saka tama ang kanyang paliwanag. Pagdating po, sila man talaga, kampo man talaga ni Sara Duterte ang dahilan. Mga DDS man talaga ang dahilan kung bakit si Rodrigo Duterte hindi po na gawaran ng interim release. Naintindihan po ninyo? Ngayon, may ipapakita ko sa inyo. Okay. Gusto ko ipakita sa inyo itong video ni Regal Oliva. Ito, supporter ni Rodrigo Duterte to. Masugid to. Actually, tumakbo po itong congressman. Watching from Subic, Zambales, kay Jack Darrell Solano, magandang hapon. Shout out po sa inyo. Ipapakita ko sa inyo ha. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kabobo ang mga Duterte Dayan supporters. Supporter nyo na ang nagpapaliwanag. Supporter ni Sara, supporter ni Digong ang nagpapaliwanag. Tungkol po sa issue ni Rodrigo Roa Duterte sa dahig. Ayaw nyo pa kasing pagpapaniwalaan. Alam nyo, masasaktan kayo. Totoo talaga ito. Gets nyo? Yan po ay talagang dapat nga magpasalamat kayo eh. Ang problema sa inyo, nang aaway pa kayo. Ngayon tingnan mo, yung kapwa ninyo DDS, inaaway ninyo. Wait lang ha. Kaya i-ano ko to. Yan. Hi sir, magandang hapon kay Josephine. Shout out. Pakita ko sa inyo ha. Hindi ako ang manakit sa inyo ngayon, kundi ang kapwa ninyo Duterte diehard supporter. Mas maganda talaga na galing talaga sa mga DDS ang pagpapaliwanag. Ito ha. Pinost ito ni Regal Oliva October 17. Tingnan ninyo kung paano. Mga DDS ha. Kasi kung ako lang ang magpapaliwanag, masasaktan kayo. Ngayon, kasuporter mismo ni Digong at kakampi mismo ni Sara Duterte ang magsasabi. Ayaw nyo pang paniwalaan. Ito. Pakita ko sa inyo ha. Wait lang. Wait lang guys ha. Kasi siniset up ko pa. Mahirap kasi nga wala tayong kwan eh. Supporter to ni Rodrigo Roa Duterte. Supporter to ni Sara. PDP laban to eh. Ito. Nakita nyo ba to? Ayan. Diba? Supporter to ng mga DDS. Supporter to ng mga Duterte. Ngayon, halos isumpa na yan siya ng mga DDS. Itong si Regal Hall halos isumpa na. Pag-usapan natin to. Kaya malalaman mo talaga na uplok talaga ang mga DDS. Mango. Wait lang. Ayan. Ito, pakinggan nyo ang paliwanag, mga DDS. Halal. Sige mga DDS. Hindi pa nahuli si Digong, binalak na nila ang pang-agaw sa gobyerno. Correct. Mango. Lang tawa ha. Ito ha, gusto ko ipaalam sa inyo ha. Wait lang. Sige, dali lang get eh.
now stands before the When a man once called Tatay Digong now stands before the International Criminal Court, it is no longer a matter of politics. It is a matter of law. And the law, kahit gaano kapakalakas noon, does not kneel before power. Former President Rodrigo Duterte's camp, led by his counsel Nicolas Kaufman, has now appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple, that an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should temper justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? When words like "we will never surrender him" echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. It reads statements not as sentiment, but as signal. And so the pretrial chamber held, continued detention remains necessary under Article 58, Paragraph 1. That is to ensure appearance, obstruction, and avert the commission of related crimes. The chamber found the defense's medical claims speculative, the guarantees of cooperation insufficient, and the atmosphere surrounding his detention still charged with intimidation. Now the appeal moves to the appeals chamber, a higher bench that will not revisit emotion but law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial, the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. In truth, the appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against foreign meddling. To the victims, it is a fight for long-denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte remains detained under the authority of the international community. A community he once mocked as ruthless. If reversed, he may walk out but not free, for the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now he stands before a court that listens patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all, that the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, ang batas hindi natatakot, hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi nakakalimot. Another day, another regal POV. Ngayon,
ang mga Duterte diehard supporters hindi makaget over. Supporter ni Rodrigo Duterte yan. Ano ang patunay natin na pinutakti ito? Tandaan po ninyo, mga Duterte diehard supporter, dahil sa sobrang loyal nyo kay Digong, nakakalimutan nyo na tinutulungan kayo ng kapwa nyo DDS para maintindihan ng lahat. Kaya wala kayong karapatan isisi sa gobyerno kung ano ang nangyayari kay Digong. Hello po kay Ate Beth. Shout out Ate Beth. Good afternoon. Ayan, maraming salamat. Kay Nerica Kalakulto kasi ang mga DDS. Nung panahon ni Digong, maraming ikinulong at doon sa kulungan pinapatay. Hindi po maintindihan. This is a lawyer. Supporter to ng mga Duterte. At ito ang pinakamasakit na narinig. Kaya alam mo sa totoo lang, oy, Ginoo ko Lord, oy, bakit nagagalit na naman ang mga Duterte na yan sa supporter sa akin, inaaway na naman ako? Ginoo ko Lord, ang mga DDS na naman, inaaway na naman ako? Oo, batas po ang basihan, hindi ang loyalty. Naintindihan ninyo, mga Duterte diehard supporters ka, mga oplok? Kahit kailan talaga mangu ka, ng mga DDS kayo. Okay? Oh, shout out po sa inyong lahat. Again, by the way, ako po yung nananawagan sa mga maano yung puso ng mga subscriber ko. Baka pwede ninyo ako